Good day, students! For another video sa ating subject na Empowerment Technologies, we will discuss the online safety, security, ethics, and etiquette. Okay, so let's start dito sa tips on how to be safe online. Ano ba yung mga pwedeng gawin or mga dapat nating gawin para hindi tayo mapahama kapag naka-online tayo kahit sa ang mga accounts natin? So, meron tayo ditong tip. Do not share your password with anyone. Okay? So, hanggat maaari, walang iba pong nakakaalam ng mga passwords ninyo. Next, add friends you know in real life. So, mas maganda kapag ang mga friends natin, yun talagang kilala rin natin. 'Di ba? Para maiwasan natin na biglang merong ibang tao na magchat-chat sa inyo tapos lolokohin pala kayo. So, do not visit untrusted websites. Kung sa tingin ninyo hindi ka katiwa-tiwala or merong something nakakaiba doon sa mga websites, huwag nyo na pong ituloy yung pag-click doon. Next, add password to your Wi-Fi at home to make it private. Kasi baka mamaya ang daming nakikisagap ng mga kapitbahay, ganun, di ba? Sa Wi-Fi ninyo. Next, install and update antivirus in your computer. Naku, mamaya pag-uusapan natin yung mga virus or yung mga malware na yan. So, para maging safe, di ba, dapat meron kayong antivirus at ina-update yon. Next, katulad nung kanina, do not give your personal information to anyone. Ganun din yung password. Ang password kasi ay personal information, di ba? So, wag nyo basta-basta ibibigay yung mga personal na information ninyo. Ayan, palagi sinasabi kahit sa mga commercials or sa TV, di ba? Think before you click. Pag hindi kayo sigurado, pag-isipan nyo munang mabuti. Hindi yung basta-basta nagkiklik lang kayo, lalo na yung mga kaduda-duda na links. And syempre, para maging safe, never post about your future vacation. So, delikado rin yun kasi baka mamaya meron palang nagmamanman sa inyo. 'Di ba? Okay, so discuss naman natin yung mga iba't ibang internet risk. So, katulad ng picture na to, ayan, may laptop siya, tapos kung ano-ano yung lumalabas na mga messages. Yan, that is cyberbullying. So, mag-iingat tayo lahat because that is an internet risk. Cyberbullying, yan, nangyayari yan kapag merong nanga-abuse or nanga-harass or hindi ka tinatrato ng tama. 'Di ba? So, using electronic communication. So, kung mga nagchat-chat yan o kaya nagko-comment sa mga post mo, yun, cyberbullying yun. Kaya po mag-iingat. Another internet risk, ayan, 'di ba? Kung mapapansin niyo yung picture, ano kayang ginagawa niya? Yan, identity theft. Okay? So, it is a crime of stealing personal information. So, ito kaya sa identity theft, nanakawin yung lahat ng mga information mo para siya yung magpapanggap na ikaw. Okay? So, kapag nagaya na niya yung pangalan mo at saka yung mga iba't ibang information, bigla yang gagawa ng mga transaction galing sa pangalan mo. So, delikado yun. Kasi, diyan din lumalabas yung mga nangi-scam, 'di ba? Magugulat ka na lang na ginagamit na pala yung pangalan mo para manloko. Another internet risk, ayan no, meron dito nagla-laptop tapos eto, cyberstalking. Ayan, mag-iingat kayo. Criminal practice. Ito yung gumagamit ng mga electronic communication para mang-stalk at saka nang haharas. Pwedeng isa lang o kaya grupo ng tao yung hinaharas nila. I-stalk, tapos manloloko, mga haras, 'di ba? So, cyberstalking po yun. Another internet risk, ayan, mag-iingat din po sa sexting. Okay? So, from the word sex, ayan, naku, nagpapadala ng mga sexually explicit text messages. So, pwedeng message lang yan.
pwedeng may mga kasama pang images, and lalo na po kapag merong videos. So, isa yan sa internet risk. Mag-iingat po. Punta naman tayo sa iba't ibang internet threats. Ayan, kung saan nakikita nyo, may laptop dito. Tapos, syempre, itong icon na to, alam nyo na, di ba? Yan. Isang klase po ng malware ang ating virus. Dito muna tayo sa malware. Pinaikli po yan na malicious software. Okay? So, malicious software or malware, maraming klase or marami pong types. Isa lang doon yung virus. So, it is a malicious program. Kinakopy nyo yung sarili niya papunta doon sa another program. Kakalat siya. Okay? Yun yung virus na malware. Another type ng ating malware is the Trojan horse. So, itong Trojan horse, akala mo legit na program. So, ikaw naman, tatanggapin mo. Tapos, yun pala, pag ginagamit mo na, siya pala yung nagko-control ng inyong computer or laptop, di ba? So, delikado tong Trojan horse kasi nanggagaya siya ng mga legit na program. Akala mo, totoo siyang program sa mga computers natin, pero yung pala nagdi-disguise lang siya. Kaya po, yan. Kinokontrol na yung computers natin, dapat mag-ingat tayo sa malware na yan. Another one is the worm. Itong worm naman ay kinokopya niya rin yung sarili niya at kakalat naman po sa ibang computers. So, halimbawa, gumamit ka ng flash disk or USB, tapos nilagay mo sa another computer, meron palang worm yun. So, kakalat siya dun sa iba pang computers. So, meron na tayong tatlo. Ito pa, another type of malware. So, spyware. Yan. Parang nasa picture natin, no? Okay, so spyware, gagather ng mga information. Lahat ng information na nasa laptop or computer ng biktima, kukuhanin ng hacker. Okay, so nagagather ng information tapos ipapadala dun sa hacker. Yun po yung spyware. The fifth one, ayan no, mukhang ang daming tabs kaso hindi ma-close, di ba? That is the adware. Siguro na-experience nyo na to na may mga advertisement na nagpa-pop up, biglang lumalabas ng ilang beses, tapos hindi mo ma-close or dahil nga nagbe-behave na yan ng abnormal, parang ang hirap-hirap niya na i-close. Di ba? Yan yung mga unwanted advertisement. We call that the adware. Meron pa tayong isa, pang-anim. We call that the keylogger. Okay, so ano naman ginagawa ng keylogger? Hindi natin alam, meron na palang program na gumagana sa mga computers natin or laptops din. Tapos, ninanakaw na pala yung mga login details natin. User credentials, tapos yung mga confidential na information, papadala dun sa hacker. So, pag nagaya na niya yung mga user credentials na yan, yung mga login details, magagaya na siya na yung magla-login dun, di ba? So, nire-record niyan kada stroke ng ating mga pagpindot natin sa ating mga keyboard, di ba? Kaya po, delikado. Meron pa tayong number 7, botnet. Ayan, may isang computer dito, tapos marami dyang devices. So, ang botnet is a collection of infected devices. Lahat ng mga nakakonect sa internet, kapag po na-infect na, ayan, may mga X na dyan, di ba? Na-infect na sila. Pati po mobile phones, pwedeng maapektuhan. Okay? At makokontrol ng isang type ng malware. So, yun yung botnet. Number 8 na. Ayan, kung titingnan nyo, parang may ghost dito, di ba, sa laptop. Another type of malware is what we call the rootkit. So, yung software na to, ginagamit ng mga hackers para mag-control dun sa computer na hindi sila na-expose. So, hindi natin alam, meron na palang control
yung mga hackers dito sa ating computers. Hindi natin alam. Yun yung rootkit. Meron pang isa na type ng malware. Yan, we call that the ransomware. So from the word ransom, ayun no, mabablock na. Okay? Tayong mga gumagamit ng mga computers natin or laptops, etong ransomware, ibablock tayo. Hindi na natin ma-access yung mga files natin dito sa ating computers. Tapos, etong gumagawa ng ransomware or ito mismong ransomware na to, na virus, ransom virus, 'di ba? Manghihingi na ngayon ng pera. Okay? Para ma-remove yung virus na to, itong malware na to. 'Di ba? So, delikado talaga. Hindi na natin ma-access ngayon from the word ransom, hihingi siya ngayon ng pera para maibalik sa atin yung mga files na blinak niya. Okay. Isa pang internet threats. Kanina puro malwares, 'di ba? Isa pang internet threats is what we call the spam. Ayan. Siguro nakatanggap na kayo ng mga spam na emails, 'di ba? It is also known as the junk email. Yan, hindi naman natin gusto, pero pinapadala pa rin ng mga bot o kaya ng advertisers. So, can be used to send malware. Ibig sabihin, kapag nakatanggap ka ng malware, ay ng spam email, pwede kang masendan ng malware. May kasamang malware yun. Kaya po mag-iingat kayo sa mga ino-open ninyong emails. Next na internet threat, ayan, phishing. Okay? So, cyber attack method, gumagamit din yan ng mga emails, tapos yung mga websites para mag-acquire ng mga personal na information sa atin. Kukunin yun, nanakawin yun para maloko din po. Okay, maloko tayo. Next na internet threat is cybercrime. Okay, so mag-iingat po talaga dito sa cybercrime. Ayan, yung computer kasi ginagamit na yan na object para nga mag-commit ng mga iba't ibang crime, katulad ng hacking, yan yung mga nang-hack, 'di ba? Phishing yung kanina, spamming, nang i-spam kanina. Ayan, mag-iingat din po sa child pornography. Libel, naku, ingat din po. Hate crimes, identity theft, and others. Okay, so ang tawag dyan sa crime na yan ay cybercrime. Basta kung magamit po ng mga computers, ng mga internet, para nga po mag-commit ng masamang gawain. And then, syempre related sa ating cybercrime, meron tayong Republic Act dito sa Philippines. Cybercrime law. Yan. So, a law that deals na lahat ng forms ng ating cybercrime. We have the Republic Act number 10175, and this is also known as the Cybercrime Prevention Act of 2012. So, pwede nyo i-search ito na Republic Act na to para mas mabasa ninyo kung ano yung nilalaman. Pero ito po yung cybercrime law natin dito sa Philippines na siya yung bahala sa lahat ng mga cybercrime. So, kapag may isusumbong kayo, pwede kayong dumulog dito. Okay. So, punta naman tayo. Ano ibig sabihin ng netiquette? Net, tapos etiquette, 'di ba? So, we have the words net at saka etiquette. So, yung etiquette, kailangan i-apply natin yan sa pag-online natin na proper manner and behavior. So, hindi dahil nagko-computer ka, may karapatan ka ng manakit or magsabi ng mga masasama sa kapwa mo. 'Di ba? So, once na tayo ay member na ng social media, ayan, netizen na po ang tawag sa atin. 'Di ba? And bilang netizen, may responsibility tayo na dapat po proper netiquette. Proper manner, dapat ipapakita natin na kung ano yung tama na behavior sa online po or sa social media.
Okay, so yun po muna. Thank you for listening and sana po may natutunan kayo. Next topic na lang po ulit. Thank you!